Anong sinabi mo? Tama ba yung narinig ko, Amor? Nakikipaghiwalay ka nung wala mo lang basta ka na lamang aalis? Ganon? Hindi ka naman siguro bingi, Roldan. Nakakasawa na kasi yung buhay natin eh. Biruin mo, halos 2 taon na tayo magkarelasyon at magka-live-in pero wala pa rin pagbabago yung buhay natin. Hindi rin naman ako magkaanak sa'yo kasi baog ka. Kaya mabuti pa magkanya-kanya na lamang tayo. Amor naman, huwag mo namang gawin sa akin to. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Kaya mo, magsisikap ako para maging maayos ang buhay natin. Hindi ko naman kasalanan kung tanging pagbubukid lamang ang alam kong trabaho eh. Pakiusap naman. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Promise, babawi ako sa'yo. Sa tingin ko, hindi na kailangan yung mga sinasabi mo, Roldan. Ang gusto ko magkaroon ng anak. Pero paano ko magkakaanak sa isang inutil na katulad mo? Kaya dyan ka na. Bahala ka na sa buhay mo. At ako naman, bahala na rin sa sarili ko. Makikitira na lang ako dun sa asawa ng kuya ko at wag na wag mo akong guguluhin. Taon 2011, Nueva Ecija. Halos 2 taon nang magkarelasyon sina Amor at Roldan. Subalit napagdesisyonan ng babae na makipaghiwalay sa kasintahan dahil bukod sa hindi noon maibigay ang magandang buhay na kanyang pinapangarap, wala ring kakayanang magkaroon ng anak ang lalaki. Dahil doon, nagpasya na lamang si Amor na makitira sa bahay ng kanyang hipag na halos 2 oras lamang ang biyahe mula sa kanilang lugar. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin dito, Ate Lenny, ha? Kahit patay na si Kuya Bobby, pumayag ka pa rin na makituloy ako dito sa inyo. Ano ka ba naman, Amor? Wala yon. Kapatid ka ng asawa ko at kahit wala na siya, hindi naman mabuburanan yung pagiging maghipag natin. Ay, siya nga pala. Naaalala mo pa ba si Rap-Rap? Eto na siya ngayon. Rap-Rap, anak, magmano ka sa tiya Amor mo? Ito na ba yung kaisa-isang anak ninyo ni Kuya? Aba, binatang-binata na. Hi, Rap-Rap. Ilang taon ka na ngayon? Hello din po, tiya Amor. 20 na po ako. Tama ka po, binata na ako at gwapo pa. Salamat nga po pala sa pagbisita dito sa amin. Hindi ako basta bibisita lang, Rap-Rap. Ang sabi ko kanina, dito na muna ako sa inyo titira. Hindi ka ba nakikinig? Biro lang, baka matakot ka sa akin, ha? Ay, oo nga po pala. Pero bakit po dito na kayo titira? Wala na po ba kayong mga magulang o kapatid? Rap-Rap, tama na yan. Umiral na naman yung pagiging matanong mo. Pasensya ka na sa kanya, Amor, ha? Masyado lang talagang mausisa itong si Rap-Rap. O siya, sige anak, pumasok ka na muna rin sa kwarto at tupiin mo yung mga damit na nilabhan ko. Medyo may pagkachismoso rin pala yung anak mo, Ate Lenny, ha? Hindi mo ba tinuturuan ng tamang asal yan at kung paano makikipag-usap na maayos, lalo na sa mga nakatatanda sa kanya? Ay, pasensya ka na, Amor. Hayaan mo't pagsasabihan ko siya mamaya. Ay, oo nga pala, kumain ka na ba? Alam ko na pagod ka at mukhang gutom ka rin mula sa biyahe. Anyway, hayaan mong tulungan kitang disiplinahin yung anak mo habang nandito ako, ate. Tsaka, hindi pa nga ako kumakain. Ano bang pagkain niyo dyan? Ay, tamang-tama. Nagluto ako ng adobong kangkong at pritong galunggong. Alam mo bang paborito namin yun ng Kuya Bobby mo nung nabubuhay pa siya? Ha? Adobong kangkong? Diyos ko naman, Ate Lenny. Kaya nga iniwan ko yung nobyo kong si Roldan kasi puro ganyan lang din ang alam niyang ipakain sa akin tapos hanggang dito ba naman ganyan pa rin? Wala na bang iba? Ano ka mo? Ibig mong sabihin may iniwan kang boyfriend sa lugar ninyo. Bakit mo naman ginawa yun? Tsaka, ay, pasensya ka na kasi yan lang talaga ang kinaya ng budget ko para sa pagkain. Sige, okay na to, ate. Ano pa nga ba magagawa ko nandyan na yan, tsaka gutom na rin ako. Sana naman bukas masarap naman ang ulam na iluto mo, ha? Ay, sige, susubukan ko pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Bakit ka nakipaghiwalay sa nobyo mo? Baka hanapin at sundan ka noon dito. Ate Lenny, yung mga ganong klaseng boyfriend, hindi na pinatatagal. Pasalamat nga siya dahil napagtiisan ko yung relasyon namin ng halos 2 taon. Nakakasawa kasi walang pag-asenso yung buhay namin. Paano, pagbubukid lang ang alam na trabaho? Ang masama pa, baog siya ate. Hindi kami magkaanak kaya, ayun, mas mabuti nang maghiwalay na lamang kami, di ba?
Pambihira ka naman, Amor. Hindi naman sa nanghihimasok ako sa desisyon mo, ha? At naiintindihan ko rin naman na tayong mga babae nangangarap na magkaroon ng anak para maramdaman natin ang pagiging tunay na babae. Pero hindi ba, masyado mo yata siyang binigla sa naging desisyon mo. Sus, matagal ko na siyang pinariringgan, pero parang wala namang talab sa kanya yung mga sinasabi ko. Hinintay niya pa talagang humantong ako sa desisyon na iwanan siya ng tuluyan, kaya wag niya akong sisihin. Tsaka, bakit ba siyang pag-uusapan natin, ate? Maghain ka na nga lang at nagugutom na talaga ako eh. Ay nako, pasensya ka na. Nagtatanong lamang ako. O siya, sige, maghahain na muna ako. Halika na ron sa kusina. Kaya pala ubod din ng chismoso yung anak mo kahit ang bata-bata pa? Nagmana pala sa iyo yun? Ha? Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, gusto ko nang kumain. Nagugutom na ako at gusto ko na rin sana magpahinga, ate. Matapos yun, magkasabay na silang nagtungo sa kusina at ipinaghanda na siya ni Lenny ng makakain. Matagal nang magkakilala ang maghipag kahit noong nabubuhay pa ang asawa ni Lenny na kuya ni Amor. Ngunit wala na siyang naging balita pa tungkol dito simula nung malaman niya na nagkaroon na ngayon ng kinakasama sa Bulacan. Matapos kumain, muli sila nag-usap at sinabi ni Amor na gusto niyang maghanap ng trabaho sa lugar nila Lenny. Nabusog ka ba? Pasensya ka na kung iyan lamang ang naihain ko sa iyo, ha? Okay lang yun, ate. Pero kung hindi lang ako nagugutom, hindi ako kakain ng adobong kangkong. Pero, nga pala, gusto kong humanap ng trabaho rito nang sa ganun ay makatulong naman ako sa mga gastusin dito sa bahay. Baka naman may bibigay kang trabaho sa akin, ate. Ganun ba? Ang problema kasi, Amor, ano namang trabahong maibibigay ko sa iyo tanging paglalako lang ng mga gulay ang ikinabubuhay namin ni Rap-Rap dito. Problema ba yun? Di doon ako sa sentro mag-a-apply ng trabaho. Tsak marami mapapasukan doon kahit mga simple lang. Ang importante, may sweldo. Hindi ba? Sige, ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Pero may dala ka bang mga dokumento? Alam mo naman sa paghahanap ng trabaho, yun ang unang-unang hihingin nila sa'yo. Yun na nga Pahiramin mo kaya muna ako ng pera para makumpleto ko yung mga papeles, yung panggasto sa pang-araw-araw gaya ng pamasahe, pagkain, ganon. Ay, hindi ako mangangako, Amor, ha? Pero sige, gagawan natin ang paraan yan. Dapat lang gawa mo ng paraan, ate. Kasi kung hindi mo ako matutulungan, hindi rin ako magkakaroon ng trabaho. Gusto mo bang buong araw lang ako nakahilata dito sa bahay at hintayin ka sa pag-uwi? Ayaw ko naman ng gano'n, no? Iba pa rin kapag may sarili akong pera na galing sa pinaghirapan ko. Naiintindihan ko naman, Amor. Salamat at gusto mong makahanap ng trabaho para matulungan ako rito sa bahay. Hayaan mo, gagawin ko ng paraan para maibigay ko yung kailangan mong pera. Kunwari ay nagpasalamat pa si Amor kay Lenny saka umapir. Nagpaalam siya na lalabas sandali para magsigarilyo. Ngunit habang abala si Lenny sa pagliligpit ng kalat sa kusina, nadaanan ni Amor ang binatang si Rap-Rap na nakaupo sa sala habang nanonood ng TV. Nilapitan niya yon at binulungan sa galit na boses. Hoy, ikaw bata ka. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, ha? Ayusin mong pakikipag-usap sa akin kung ayaw mong tagpasin ko yung labi mo. Akala mo ba natutuwa ako makita ka? Sa totoo lang, inis na inis ako sa'yo. Naiintindihan mo ba yon? Ha? Bakit po? Ano po bang ginawa ko? Sus, nagmamaang-maangan ka pa? At eto pa ha, huwag na huwag kang magsusumbong sa nanay mong Baduy at Losyang. Dahil kapag ginawa mo yon, malilintikan ka sa akin. Alalahanin mo, tayong dalawa lang ang palagi maiiwan dito sa bahay. Anong tayong dalawa maiiwan dito sa bahay? Mali ka dyan. Kasi minsan sumasama ako kay nanay sa paglalako ng mga gulay. Kaya habang wala ka pang trabaho, ikaw lang mag-isa maiiwan dito. Ang tanga mo rin pala, no? Manang-mana ka sa nanay mong ubod ng kaingotan. Ay, diyan ka na nga, buiset. Ano kayang problema nun? Kabago-bago pa lang rito sa bahay, nagsisiga-sigaan na. Kala mo naman kung sino. Bahala ka sa buhay mo. Habang nasa ganoong pag-iisip ang binata, lumabas naman si Lenny mula sa kusina. Katatapos pa lang niyang hugasan ang mga pinagkainan ni Amor. Oh anak,
Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo at mukhang nagsasalita kang mag-isa riyan? May problema ba? Wala po, Nay. Masyado lang ako nadala dito sa pinapanood kong cartoons. Teka, Nay, isasama niyo po ba ako magtinda bukas? Mabuti at naitanong mo yan, Rap-Rap. Ako na muna mag-isa maglalako ng mga paninda natin. Naisip ko na samahan mo muna rito si Tia Amor mo dahil hindi niya pa kabisado mga kailangang gawin dito sa bahay. Alalayan mo lang muna siya. Po, bakit ko naman po siya aalalayan hindi naman po siya bata? Huwag niyong sabihin na pati sa pagkain susubuan ko pa siya, Nay. Rap-Rap, anak, huwag kang pilosopo. Ang ibig kong sabihin baka may mga kailangan siyang bilhin sa labas at gusto magpasama sa iyo sa tindahan, tsaka yung mga simpleng gawain dito sa bahay. Nay, naiintindihan ko naman po kayo. Nagbibiro lang po ako. Ay, sige na nga, sasamahan ko na lang muna siya rito. Maganda nga yun kasi may makakatulong ako sa paglilinis ng bahay. Hoy, Rap-Rap, huwag kang magpapasaway sa tiyahin mo at nakakahiya sa kanya, ha? Huwag ka rin masyadong madaldal at magtatanong ng kung ano-ano, lalo na kapag tungkol sa personal niyang buhay. Naiintindihan mo ba ako? Opo naman, Nay. Huwag kayong mag-alala. Behave lang po ako bukas kapag kaming dalawa lang dito ni Tia Amor. Mabuti kung ganon. O siya, sige na. Medyo lumalalim na ang gabi. Maglilinis lang ako ng katawan para naman mapreskuhan ako sa pagtulog. Ilatag mo na rin yung mga hihigaan natin sa kwarto. Tsaka ibigay mo sa tiyahin mo yung kutsyon na tutulugan niya doon sa kwarto mo. Po, ibig sabihin, siyang gagamit ng kwarto ko? Saan ako matutulog? Habang nandito ang Tia Amor mo, tabi na muna tayo doon sa kwarto ko. Tutal naman mag-isa lamang ako ron. Bakit? Ayaw mo bang katabi si Nanay? Siyempre po gusto. Kaya lang, huwag ka na marami pang reklamo, Rap-Rap. Sige na, sundin mo na lang yung inuutos ko at kakausapin ko lang ang tiyahin mo ron sa labas para ipaalam sa kanya na doon siya matutulog sa kabilang kwarto. Wala nang nagawa pa ang binata, kundi sundin na lamang ang inuutos ng kanyang ina. Matapos yun ay lumabas ang kanyang nanay para kausapin si Amor na kasalukuyang naninigarilyo sa harapan ng kanilang bahay. Siya nga pala, Amor. Pagpasensyahan mo na muna tong bahay, ha? Alam mo na, eto lang kasi nakayanan naming ipundar ng kuya mo bago siya nawala. Pagtiisan mo na lang din kung anong mayroon tayo rito. Alam mo, Te, hindi ko nga alam kung bakit nagagawa mo magtiis sa ganitong lugar Kung sa bagay, sanay naman kayo ng anak mo sa ganitong bahay. Pero ako, hindi ako magtsatsaga rito kaya hahanap talaga ako ng trabaho para naman makalipat ako kaagad. Masaya ako sa plano mong yan, Amor. At hangad ko ang katuparan sa lahat ng mga pangarap mo. Ay, oo nga pala. Ipinahahanda ko na kay Rap-Rap yung magiging kwarto mo habang nandito ka. Pagtsagaan mo na lamang muna. Huwag ka mag-alala. May electric fan naman doon. Sige na, Ate Lenny. Mauna ka na muna sa loob. Mamaya na ako papasok. Teka, may saksakan ba rin sa loob ng kwarto? I-charge ko kasi tong cellphone ko Kanina pa lobat. Baka may importanteng message na kailangan kong basahin. Ay, meron naman. Hanapin mo na lang dun sa gilid ng dingding. Huwag mo lang pababayaang nakasaksak buong magdamag at baka mag-overheat. Alam ko naman yon, no? Hindi ako tanga. Sige na, gusto ko muna mapag-isa at makapag-isip-isip. Bagamat bahagyang nakadama ng pagkadismaya sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ng hipag, hindi na lamang yon pinansin ni Lenny. Tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay upang magtungo sa banyo at makapaglinis ng katawan. Kinabukasan, tanging sina Amor at Rap-Rap lamang ang naiwan sa bahay. Maaga pa lamang ay umalis na si Lenny para maglako ng panindang gulay. Habang abala sa paglilinis ng sala ang binata, hindi pa rin gising ang kanyang tiyahin. Gising mayaman pala tong si Tia Amor. Kala mo hindi nakikitira Pero hayaan ko na nga lang muna. Baka napagod lang dahil sa biyahe kahapon. Halos matatapos na ang binata sa lahat ng gawaing bahay nang magising ang kanyang tiyahin. Nag-iinat-inat pa yon na lumabas sa pintuan ng kanyang kwarto. Agad siyang inutusan ng babae at tila galit pa ang boses noon. Hoy, Rap-Rap, ipagtimpla mo nga ako ng gatas. Teka, ano nga palang almusal dyan?
Ha? Wala po kaming gatas dito, Tia Amor. Kapembigas lang ang kinakape namin ni nanay palagi kasi medyo mahal yung gatas. Kaya po nagtitiis kami na sinangag na bigas na lang. Ano? Seryoso ka ba? Ano ba naman yan? Ay, nakakainis. May pera ka ba dyan? Ibili mo na nga lang ako ng gatas sa tindahan. Hindi ako nagkakape niyang sinaunang kape ninyo na nanay mo. Baka maimpatyo pa ako dyan eh. Ay, pasensya na po kayo, Tia. Kahit po gustuhin kong ibili kayo ng gatas, wala naman po akong pera dito. Mag-almusal na lang kaya kayo. May sinangag at tuyo naman po dun sa lamesa eh. Ay, nakakainis. Tuyo at sinangag? Almusal ba ang tawag doon? Anong klase ba naman mga pagkain ang kinakain nyo dito? Tia, almusal po ang tawag doon kung sa umaga nyo kakainin. Pero kung sa gabi natin kakainin, di hapunan ng tawag. Alam mo ikaw, hindi ka talaga nakakatuwa ha. Simula pagdating ko rito kahapon, pinaandaran mo na ako ng mga kalokohan mo. Diyan ka na nga buwisit ka. Makakain na nga lang bago pa ako matuyuan ng dugo. Patawa-tawa namang naiwan mag-isa ang binata habang nasa sala at hawak ang walis tambo. Batid niyang inis na inis sa kanya ang tiyahin dahil sa mga pamimiloso po na pagsagot niya rito. Kakain ka rin naman pala, dami mo pang arte. Sino ba magugutom kapag hindi ka kumain? Kami ba? Kung hindi mo gusto yung mga pagkain namin dito sa bahay, di bumili ka ng sarili mo. Matapos mag-almusal ng babae, kinausap siya noon at galit na inutusan para labhan ang mga dala niya na maruruming damit. Oo nga pala, Rap-Rap. Pagkatapos mo dyan sa mga ginagawa mo, labhan mo itong mga damit kong pang-alis ha. Baka kasi bigyan na ako ng pera ng nanay mo mamaya eh. Bukas na bukas din, pupunta na ako sa sentro para maghanap ng mapapasukang trabaho. Tia, magsisibak pa kasi ako ng kahoy at magsasalok pa ako ng tubig sa banyo eh. Tapos pupunta pa ako kay Manang Kuring para kumuha ng paninda ni nanay bukas. Sa tingin mo ba may pakialam ako? Unahin mo muna yung mga inuutos ko sa'yo bago mo gawin yung inutos sa'yo ng nanay mo. Ang dami mo pang satsat, ang dali-dali lang naman ang pinapagawa ko sa'yo. Ay naku, kung hindi ka lang kapatid ni tatay, baka kung ano pang masabi ko sa'yo eh. Tay, bakit ba may kapatid kang ganito ang ugali? Parang ipinaglihi sa samaan ng loob. May sinasabi ka ba? Nagrereklamo ka yata eh. Ay wala po. Ang sabi ko, uunahin ko ng labhan yung mga damit mo pagkatapos kong magwalis doon sa bakuran. Inis na muling pumasok na lamang ang kanyang tiyahin sa silid upang kunin ang mga damit na gusto niyang palabhan kay Rap-Rap at ibinato yun sa binata nang muling makalabas. Kahit naiinis, hindi na lamang siya kumibo. Sa halip ay tahimik na isa-isang dinampot ang mga nagkalat na damit ng babae. Kinagabihan, nang makauwi si Lenny ay agad siyang sinalubong ni Amor sa pintuan. Agad na kinausap kahit hindi pa siya nakakapagpahinga. Mabuti naman at nakauwi ka na, Ate Lenny. Gusto ko lang sanang itanong kung meron ka na ba ng perang sinasabi ko sa'yo kahapon? Ay, nakahiram ako kay Manang Kuring, yung kinukunan ko ng mga gulay na paninda. Mabuti na lang at pumayag siyang hulug-hulugan ko na lamang tuwing linggo. Ayun, mabuti naman kung gano'n. Oo nga pala, paano ba bumiyahe papunta sa sentro? Turuan mo naman ako. Isa-isang itinuro ni Lenny kay Amor ang paraan kung paano makarating sa nasabing lugar. Tuwang-tuwa naman ang kanyang hipag nang iabot niya rito ang halaga na kailangan nito. Ngunit nang bumaling si Lenny sa kabilang dako ng bahay, nakita niya ang mga gamit ni Amor na nakakalat lamang at tila ba wala yung planong ligpitin. Teka, kaninong gamit yung mga nakakalat lamang sa sahig? Medyas mo ba yan, Amor? Tsaka yung tuwalyang nakasabit sa upuan, sa'yo rin ba yan? Oo ate, sa akin na mga yan. Hayaan mo, ako nang bahala magligpit yan mamaya. Ang dami ko kasing ginawa rito sa bahay kaya nawala na sa isip kong damputin. Magpatulong ka na lamang kay Rap-Rap. Ang sakit kasi sa ulo kapag nakikitang makalat dito sa bahay, lalo akong nakakaramdam ng pagod. Nay, halos buong maghapon na nga po ako naglinis dito sa bahay. Nakakatamad ng kumilos kung maya-maya may nagkakalat lang din. Pasensya ka na, Rap-Rap ha. Ako na lang ang bahala mag-ayos ng mga yan at magpahinga ka na muna sa kwarto. Rap-Rap, bakit ka ba ganyan makipag-usap sa tiya Amor mo? Umayos ka nga.
Hindi ba't nag-usap na tayo kahapon? Kasi naman, Nay, Ate Lenny, hayaan mo na. Huwag mo na siyang pagalitan. Okay lang naman ako, tsaka kasalanan ko rin naman dahil hinayaan kong pakalat-kalat lang yung mga gamit ko. Ayan, liligpitin ko na para hindi naman nakakahiya sa inyo. Pasensya na ulit, ha? Hindi na nagsalita pa si Lenny. Sa halip, matalim na lamang na tinitigan ang anak at tila sinasabi na pumasok na sa kwarto. Nakadama naman si Raprap ng tampo sa ina, kaya tahimik na nagtungo sa kanyang silid. Maya-maya, narinig nilang tumunog ang cellphone ni Amor at saglit yon na nagpaalam kay Lenny. Teka lang ate ha, tumatawag si Justine, kakausapin ko lang. Siya yung nakilala ko sa social media na taga-sentro. Nirekomenda niya ako sa trabahong papasukan ko. Kunot ang noo na tinanaw na lamang ni Lenny ang kanyang hipag habang nagmamadaling lumabas ng bahay. Dahil doon, hindi niya maiwasan na mapatanong sa kanyang sarili. Justin? Kakilala niya? Aba, ang bilis naman niya yatang nakahanap ng kaibigan dito at sa social media pa talaga. Kabago-bago lang niya rito sa lugar namin. Wala rin naman siyang nababanggit sa akin tungkol doon. Ipinilig na lamang ni Lenny ang kanyang ulo at hindi na pinagtuunan ng atensyon ang tungkol sa bagay na yon. Masyado na siyang napagod at maraming iniisip para abalahin ang sarili para sa maliliit na usapin. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon na ng trabaho si Amor, ngunit dahil hindi pa araw ng kanyang sweldo, patuloy niyang iniaasa kay Lenny ang lahat ng kanyang pangangailangan. Sige na ate, kailangan ko lang ng pamasahe at pangkain hanggang sa araw na makasahod ako. Baka pwedeng umutang ka ulit dun sa manang kuring na sinasabi mo. Nako, paano ba ito Hindi ko pa kasi natatapos bayaran yung naunang utang ko. Pero sige, susubukan ko ulit lumapit sa kanya. Bukas ko na kasi kailangan ate. Pwede mo ba siyang puntahan ngayon? Hindi kasi ako makakapasok bukas kapag wala akong pera. Ay, ganoon ba? Teka, anong oras na ba? Mag-aalas 8 na pala ng gabi. Pero sige, susubukan kong puntahan at baka gising pa si Manang Kuring. Hintayin mo ako rito, ha? Uuwi ako agad pag nakuha ko na yung perang kailangan mo. Ayos! Sige, maghihintay ako ate. Huwag ka mag-alala. Sa mismong araw ng sweldo ko, uunahin kong bayaran yung mga nautang mo at makakapagbigay na rin ako ng tulong para pangambag dito sa bahay. Siya, sige. Tutuloy na ako at baka makatulog na yung matandang yon. Nagmamadaling umalis si Lenny para magtungo sa bahay ni Manang Kuring upang muling mangutang ng pera na kailangan ng kanyang hipag na si Amor. Mabuti na lamang mabait ang matanda. Muli siyang pinahiram kahit halos mangangalahati pa lamang ang naibabayad niya sa naunang inutang. Kinabukasan, maagang umalis si Amor at naiwan sa bahay ang mag-ina na sina Raprap at Lenny. Nay, parang napapansin ko, halos lahat na yata ng pangangailangan ni Tita Amor, sa'yo niya na inaasa. Baon na baon ka na sa utang kay Manang Kuring, baka hindi ka napakunin ng paninda nun. Hindi naman siguro anak. Tsaka, ganun talaga kapag nagsisimula pa lamang sa trabaho. Kailangan mo munang mamuhunan. Hayaan mo na lang muna ang Tia Amor mo. Mabuting at gumagawa siya ng paraan para makatulong sa atin. Nangako naman siyang babayaran yung mga utang sa araw ng sweldo niya, hindi ba? Sana nga, Nay. Dahil kapag hindi yun nagbayad, siya dapat ang iharap mo kay Manang Kuring. Baka masira ka dun sa matanda dahil lang sa mga utang ni Tia Amor. Rap, anak. Huwag mong pag-isipan na masama ang tiyahin mo. Kapatid siya ng tatay mo, kaya igalang mo siya katulad ng pagrespeto mo sa amin. Pasensya na po, Nay. Hindi na po mauulit. Halika na't baka abutin pa tayo ng tanghali sa pagtitinda. Mas maganda na yung maaga tayong makaalis at nang maaga rin tayong makauwi mamaya. Matapos yun, sabay nang lumabas ng bahay ang mag-ina at magkasamang inilako ang kanilang mga paninda. May mga pagkakataon na isinasama ni Lenny si Raprap, ngunit minsan naiiwan yun sa bahay para mag-asikaso.
Isang araw, day off ni Amor sa trabaho at nagkataon naman na hindi isinama ni Lenny si Raprap sa pagtitinda. Kaya naman silang dalawa ng kanyang tiyahin ang naiwan sa bahay. Habang nagsasalansan ng mga gulay na naiwan ng kanyang ina ang binata, sinita siya ng kanyang tiyahin. Ano ba naman, Raprap? Ang gulot ng kalat dito sa bahay. Akala ko ba ayaw ng nanay mo ng ganito? Bakit yung mga gulay ninyo kung saan-saan lang nakalagay? Pasensya na po, Tia Amor. Hindi naman po kalat tong mga gulay. Paninda po namin to, tsaka kaya nga po isinasalansan ko na para hindi na makalat. Yan pong mga gamit nyo sa upuan at yung mga pinagkainan nyo sa lamesa. Hindi po ba kalat din ang mga yan? Hoy, wag mo nga akong sasagutin ng ganyan, ha? Kapag wala ritong nanay mo, ako masusunod dito sa bahay. Tsaka, wag mo kang binibilang ang mga kalat ko dahil kung mayroon mang tunay na basura rito sa bahay, walang iba kundi ang pagmumukha mo. Inis na talaga ako sa'yo kahit nung unang araw ko palang dito. Hay nako! Inis ka na pala sa akin eh. Bakit hindi ka na lang umalis? Ano? May sinasabi ka ba? Lakasan mo na marinig ko! Wala po. Ang sabi ko, mabait ka lang sa akin kapag nandito si nanay. Pero kapag wala siya, lumalabas ang tunay mong kulay. Hindi ko nga alam kung tiyahin ba talaga kita eh. Kasi hindi naman ganyan ang ugali ni tatay. Aba, lintik ka! Talaga bang sinasagad mo ang pasensya ko? Bakit? Gusto mo magsumbong sa nanay mo? Sige, subukan mo. Tingnan lang natin kung maniniwala siya sa'yo. Aray ko po, Tia Amor, nasasaktan po ako. Mas higit pa dyan ang gagawin ko sa'yo kapag ipinagpatuloy mo pa yung pagsagot-sagot mo sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, hindi na po mauulit. Ako na po bahalang maglinis ng mga kalat pagkatapos kong magsalansan nito mga gulay. Takot ka naman pala eh. Gusto mo pa talaga nagagalit ako, ha? Akala mo yata hindi kita kayang saktan? Kung yung nanay mo ginagawa kang baby, pues hindi uubra sa akin yung ganyan. Pabalyang binitawan ni Amor ang tainga ni Raprap at inis na tinalikuran ang binata. Naiwan yon na mangyak-ngyak dahil sa sakit ng pagkakapingot sa kanya ng masungit niyang tiyahin. Kinagabihan, nang makauwi si Lenny ay hindi na napigilan pa ni Raprap na isumbong sa ina ang ginawa ni Amor. Agad namang kinumpronta ni Lenny ang kanyang hipag. Pwede ba kitang makausap sandali, Amor? Magpapahinga na sana ako eh. May pasok na bukas, tapos na ang day off ko. Pero tungkol saan ba yan, ate? Totoo ba yung isinumbong ni Raprap sa akin? Piningot mo raw siya kanina at pinagsalitaan ng kung ano-ano. So nagsumbong na pala siya sa'yo. Ate Lenny, ano pa bang inaasahan natin sa mga kabataan ngayon? Magaling gumawa ng kwento ang mga bata at hindi totoo na hindi sila nagsisinungaling. Ayaw ko lang sanang may mangyaring hindi maganda sa anak ko habang wala ako rito sa bahay. Hindi naman magkukwento yun ng ganon kung hindi niya talaga naranasan. Ibig mong sabihin naniniwala ka kay Raprap? Alam mo naman kung anong ugali mayroon niyang anak mo, hindi ba? Natatandaan mo ba nung unang araw na dumating ako rito? Kung ano-ano agad ang mga itinanong niya sa akin na hindi naman dapat ginagawa ng isang batang katulad niya. Naiintindihan ko kung anong ibig mong sabihin, Amor. Pero sana, kung may gagawin man ang anak ko na hindi mo gusto, ako munang kausapin mo at ako ang didisiplina sa kanya. Ay, may iba ka pa bang sasabihin? Kailangan ko na kasi matulog. Baka maliit pa ako ng gising bukas. Wala na. Pasensya na sa abala. Sige, magpahinga ka na. Makalipas ang isang linggo, muling sumapit ang day off ni Amor. Ngunit ng araw na yun, mas minabuti niyang wag manatili sa bahay. Sa halip, nakipagkita siya sa nobyo na si Justine sa isang pampublikong pasyalan sa sentro. Si Justine ang lalaking nabanggit niya noon kay Lenny na nakilala lamang niya sa social media at nagrekomenda sa kanya sa trabaho, ngunit hindi alam ni Lenny na walang katotohanan ang bagay na yun. Ang tagal mo naman, Amor. Kanina pa ako naghihintay dito. Sorry na, love. Alam mo namang kailangan ko pang humanap ng tamang tiyempo para makaalis dun sa bahay na tinitiran ko eh. Ikaw kasi, ayaw mo pang dun na lang tayo sa inyo manirahan sa ganun eh. Palagi na tayo magkasama. Nasisiraan ka na ba? Noon ko pa sinabi na bawal tayo dun sa bahay dahil ayaw nila mama at papa na may ibang tao ron. Kung pwede lang, edi sana nun pa kita dinala dun. Oo na nga, kasalanan ko na. Huwag ka mag-alala. Sa susunod masaagahan ko. Ay, teka, kumain ka na ba? Hindi pagkain ang kailangan ko. Huwag mong ibahin ang usapan.
Nasaan na yung perang hinihingi ko sa'yo? Dala mo na ba? Oo naman, yun pa ba makakalimutan ko? Alam mo namang sa'yo ko lang inilalaan ng lahat ng sweldo ko eh. Hindi na nga ako nagbibigay ng pang-ambag sa bahay ng hipag ko para lamang may maiabot sa'yo. Teka nga, bakit parang masama yata ang loob mo? Sinusumbatan mo ba ako? Huwag na nga lang, sa'yo na lang yung pera mo. Marami pa namang ibang babae na magbibigay sa akin yan eh. Eto naman, galit agad. Hindi naman sa ayaw ko. Gusto ko lang malaman mo na ganun kita kamahal, kaya palaging ikaw ang inuuna ko. Oo na, naniniwala na ako. Basta yung billing ko sa'yo wala dapat makaalam nitong relasyon natin. Dahil kapag nalaman ng mga kakilala o kamag-anak kong tungkol sa atin, tsak, hihiwalayan agad kita. Tandaan mo yan. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Siyempre ayaw kong mawala ka sa akin, kaya susundin ko na lang kung ano yung gusto mong setup ng relasyon natin. Huwag ka mag-alala, maingat ako at alam ko kung anong dapat kong gawin. May mabuti naman kung ganun. Maganda na yung nagkakaintindihan tayo. O paano? Alis na ako, baka hinihintay na ako nila paring Gabo dun sa pwestuhan namin. Ha? Teka, alis ka na agad? Halos wala pa nga tayong 30 minutos na magkasama eh. Amor, wag mo nga akong dinadramahan. Unang-una, ikaw ang na-late sa usapan natin. Halos 1 oras ako naghintay dito, kaya kasalanan mo kung kailangan ko nang umalis ngayon. Ganun ba? Di sige. Mag-iingat ka, love, ha? Sige, mauna na ako at baka may makakita pa sa akin dito. Magkita na lang ulit tayo sa susunod. Halos magwala sa labis na pagkainis si Amor matapos siyang iwan ni Justine ng mag-isa. Kasunod noon ay nagpasya na lamang siyang umuwi sapagkat wala na siyang perang panggastos sa plano sanang pamamasyal para ma-enjoy ang kanyang rest day. Hanggang sa makauwi kinagabihan, hindi pa rin maalis ang inis niya kay Justine. Nagsindi siya ng sigarilyo at hit-hit bugayon sa loob ng bahay. Amor, pasensya na ha, pero pwede bang sa labas ka na lang ng bahay manigarilyo? Baka kasi malanghap namin ni Rap-Rap yung usok eh. Pasensya na, nawala sa isip ko na matino pala ang mga kasama ko rito sa bahay. Heto, itatapon ko na lang sa labas. Okay na ba? Salamat. Tsaka gusto ko lang din sanang magtanong, huwag mo sanang mamasamain, ha? Nakasahod ka na ba sa trabaho mo? Ilang buwan na kasi mula nung magsimula ka roon. Gusto ko lang sanang humingi ng kaunti para pambayad natin sa kuryente. Yan nga ang problema eh. Kaya bad trip ako ngayon, kung alam niyo lang, Ate Lenny. Biro mo ha, ilang buwan na kaming hindi pinapasahod ng amo namin. Mas inuuna pa niya yung mga kamag-anak niyang empleyado kaysa sa amin. Ay, ganun ba? Bakit naman daw na-delay yung sweldo ninyo? Dapat binibigay nila yon sa tamang oras. Ay, ewan ko ba? Kung gusto mong malaman ang sagot yan sa tanong mo, magpunta ka na lang doon at yung mismong boss namin ang tanungin mo, ate. Narinig ni Rap-Rap ang usapang yon ng kanyang ina at tiyahin, kaya hindi niya napigilang sumagot at sumali sa usapan. Halos 4 na buwan ka na nagtatrabaho doon, Tia Amor. Imposible naman pong hanggang ngayon wala pa rin kayong sweldo. Parang hindi naman po kapani-paniwala yun. Pagsabihan mo yung anak mo, Ate Lenny, ha? Nagsisimula na namang mawala ng galang sa akin. Mahilig makisali sa usapan ng matatanda. Anak, Rap-Rap, huwag ka nga makisawsaw sa usapan namin ng Tia Amor mo. Lutuin mo na lang yung tinaparon sa kusina para maiuulam natin ngayong hapunan. Amor, pasensya ka na ulit kay Rap-Rap, ha? Nakakainis. Malas na nga tong araw ko, dumadagdag pa yung anak mo sa init ng ulo ko. Huwag ka naman magsalita ng ganyan kay Rap-Rap. Hayaan mo, kakausapin ko ulit siya. Teka, bakit ba parang ang init yata ng ulo mo? Dahil ba sa hindi pagpapasahod ng amo ninyo? Ano pa nga ba? Bukod pa ron, kailangan ko rin kasi ng pera para maipadala kay Chong Udeng. Nung nakaraan pa kasi sila tumatawag sa akin at may sakit daw si Tio. Nako, pasensya ka na, Amor, ha? Hindi ko alam na may problema ka rin pala sa pera. Kung kaya lamang sana kitang tulungan ay ginawa ko na, kaya lang may mga utang pa akong hindi nababayaran. Ngayon alam mo na, kaya utang na loob, Ate Lenny. Huwag niyo muna akong hingian at hanapan ng ambag ngayon dahil may mga pansarili akong problema. Hayaan mo kapag nakuha ko yung sahod ko rito sa trabaho ko, uunahin kitang bayaran.
Hindi na lamang nagsalita pa si Lenny. Sa halip, hinayaan niya ng makapag-isa ang hipag habang siya naman ay tumulong na kay Raprap sa paghahanda ng kanilang hapunan. Makalipas ang ilang araw, naging normal naman ang lahat, bagamat nananatiling parang batong pabigat sa kanila si Amor kahit pa mayroon na yung trabaho. Habang pauwi si Lenny galing sa pagtitinda, nakasalubong niya ang matandang kapitbahay na si Lola Inyang. Lola Inyang, bakit po ganyan ang pagkakatitig niyo sa akin? May dumi po ba ako sa muka? Nababanaag ko sa mga mata mo na mayroong kang dinadalang bigat at pasanin sa buhay mo ngayon, Lenny. Ho? Ay, teka, hindi ko po kayo maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Mayroon kang kasama sa bahay na siyang nagbibigay ng bigat at pasakit sa iyong sitwasyon. Pasensya na po pero hindi ko alam ang sinasabi niyo, Lala Inyang. Sige po, tutuloy na po ako at kailangan ko pa mag-asikaso ng hapunan namin. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad ang ginang at nilagpasan ng matanda na patuloy pa ring nakatitig sa kanya. Habang binabaybay ang daan pauwi, hindi niya maiwasang mapaisip at mapatanong sa sarili. Nagbibigay pa sakit at bigat sa buhay ko. Sino naman kaya tatlo lang naman kami sa bahay. Ala nga naman si Amor alam ko namang pinipilit magsikap ng tao para lamang makatulong sa akin. Yun nga lang may problema siya sa trabaho dahil sa boss nila pero hindi naman siguro siya yung tinutukoy ni Lola Inyang. Ay, hayaan ko na nga lamang. Iba talaga kapag matatanda na at may kaalaman sa mga bagay-bagay. Ang matandang si Lola Inyang ay isang kilalang mambabarang sa kanilang lugar, subalit matagal na panahon na yung tumigil sa ganoong gawain. Ganun pa man, paminsan-minsan nagpapamalas pa rin siya ng kakatuwang kakayahan, katulad ng pagsasabi ng mga posibleng mangyayari sa hinaharap at mga bagay na nangyari na sa nakaraan. Nang makarating si Lenny sa bahay, naabutan niya si Raprap na nagsisibak ng kahoy at agad niyang tinanong kung dumating na ba ang tiyahin nito na si Amor. Ang sipag naman ng anak ko. Teka, wala pa bang tiya Amor mo? Salamat po, Nay. Uulitin ko lang yung sinabi mo, Masipag. At saka pogi pa. Si tiya Amor, wala pa po Baka kung saan pa dumaan yun. Oo na, sige na. Pogi na kung pogi. Kahit ako lang ang nakakaalam. Ay, hayaan na lamang muna natin yung tiyahin mo at baka nag-overtime na naman siya sa trabaho. Overtime na naman? Alam niyo po, nagtataka na talaga ako. Kasi kung totoong hindi sila pinapasweldo ng amo nila, bakit ang sipag niya mag-overtime at hindi niya magawa mag-resign na lang? Di ba, Nay? Ay, syempre anak. Dahil kapag umalis siya ron, di mas lalong hindi na niya makukuha yung sasahurin niya. Hayaan na lang natin ang tiya Amor mo. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako magluto nitong ulam natin. Hindi na lamang sumagot si Raprap. Sa halip, kumilos na yun upang tulungan ang ina para magluto. Samantala, hindi naman maiwasang mag-isip ni Lenny dahil sa sinabing yon ng kanyang anak. Kung totoo ngang walang napapala si Amor sa pinapasukang trabaho, bakit patuloy pa rin yon na nagtsatsaga at hindi umaalis doon? Makalipas ang 2 buwan, hindi pa rin nakakapag-abot ng ambag si Amor para sa mga gastusin sa bahay. Ang lahat ng sweldo niya ay napupunta lamang sa kanyang nobyong si Justine. Kung minsan, si Lenny pa rin ang nilalapitan niya para sa panggastos sa sarili. Isang gabi, kauuwi lamang noon ni Amor galing sa trabaho. Bakit ang dilim dito sa bahay? Tsaka bakit ayaw gumana ng electric fan? Napakainit naman. Brownout ba? Pasensya ka na, Amor. Naputulan kasi tayo ng kuryente Baka sa makalawa pa akong makalikom ng ipambabayad natin. Ano? Seryoso ka ba, Ate Lenny? Paano ko matutulog nito kung mainit at malamok? Maaga pa naman ang pasok ko bukas kaya kailangan ko makatulog na maayos. Ano ba naman bahay to?
Pasensya ka na talaga, ha? Kinapos kasi ako sa buwan na to eh. Ang dami ko kasing pinagkagastusan at kinaltas na rin ni Manang ko rin yung huling bayad ko sa inutang natin noon sa kanya. Gawin mo naman ang paraan, ate, please. Hindi pwedeng wala tayong kuryente. Alam mo namang hindi ako sanay ng ganon. Isa pa, paano ako may charge tong cellphone ko? Paano ko makukontak si Justine? Sa sinabing yon ng dalaga, natigilan na si Lenny at nagtataka siyang napatanong sa kanyang hipag. Justine, di ba siya yung sinasabi mo noon na nakilala mo lamang sa social media tapos nagrekomenda sa iyo sa trabaho? Bakit kailangan mo pa siyang kontakan eh? Hindi naman yata siya ang boss mo. Oo. Siya nga. Siyempre, kailangan ko siyang kausapin para makibalita tungkol sa sweldo namin na hanggang ngayon ay hindi pa rin naibibigay. Tsaka, hindi naman siya ang pinag-uusapan dito eh. Ang mabuti pa, gawin mo na lang ng paraan tong kuryente natin habang maaga pa, ate. Sasagot pa sana noon si Lenny, ngunit muli sumingit na naman sa usapan nila ang kanyang anak na si Raprap. Halata sa boses ng binata ang pagkairita at tila pagkayamot. Dapat kasi tumutulong ka rin sa mga bayarin dito sa bahay, Tia Amor. Hindi yung puro reklamo ka lang dyan. Lintek, wala ka talagang galang na bata ka. Raprap, ilang beses ba kitang pagsasabihan na huwag kang sasabat sa usapan namin ng tiya mo? Pumasok ka nga rin sa kwarto. Bakit kasi lagi nyo na nang pinagtatanggol at kinakampihan yan si Tia Amor, Nay? Wala na nga maitulong, perwisyo pa dito sa bahay. Dapat yan, umalis na lang dito eh. Matapos yun sabihin, padabog na pumasok sa kwarto si Raprap at pabagsak na isinara ang pintuan. Kasunod noon, muling humingi ng paumanhin si Lenny kay Amor dahil sa inasal ng kanyang anak. Naku Amor, pasensya ka na uli ha. Hayaan mo, bukas na bukas din gagawa ako ng paraan para mabayaran tong kuryente natin at na maibalik na rin kaagad. Pagpasensyahan mo na lamang si Raprap. Disiplinahin mo na maayos yung anak mo, Ate Lenny. Masyado nang nawawala ng galang sa akin. Baka nakakalimutan niya, tiyahin niya pa rin ako. Kapatid ako ng tatay niya. Makaalis na nga lang at makikitulog na lang muna ako sa katrabaho ko. Letseng buhay to. Nang gabi ring yun, walang paapaalam na umalis si Amor sa kanilang bahay. Mag-isa namang naiwan sa sala si Lenny at doon na siya napaisip. Bigla naalala niya ang sinabi ni Lola Inyang tungkol sa pabigat na tao na kasama nila sa bahay. Samantala, dahil walang ibang mapuntahan, nagpasya si Amor na magtungo na lamang sa bahay ng nobyo niyang si Justine, kahit pa kabilin-bilinan ng lalaki na wag siyang pupunta doon. Talaga bang wala ka na sa katinoan, Amor? Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang pupunta rito dahil malilintikan ako kina mama at papa? Di ka ba makaintindi? Alam ko naman yun, love. Pasensya ka na kasi hindi ako makatulog na maayos dun sa bahay ng hipag ko eh. Mainit at malamok kasi naputulan kami ng kuryente. Baka pwedeng makitulog ako dito sa inyo kahit ngayong gabi lang. Ano? Alam mo, nababaliw ka na talaga. Hindi mo alam kung anong gulong idudulot mo kapag dito kita pinatulog sa bahay. Ayaw na ayaw ng mga magulang ko na may ibang tao kaming kasama. Tsaka, hindi pa nga nila alam na may girlfriend ako kaya tigil-tigilan mo kakatawag sa akin ng laba, baka may makarinig sa'yo. Kahit ilang oras lang, tapos aalis na lang ako ng madaling araw. Sige na. Huwag ka nang makulit. Kapag pinilit mo pa rin yung gusto mo ngayon, itutuloy ko na talaga yung pakikipaghiwalay sa'yo. Sige na nga, babalik na lang ako dun sa bahay ni na Ate Lenny. Nakakainis naman kasi kung bakit ngayon pa kami naputulan ng kuryente eh. Huwag ka na mag-ingay dyan. Umalis ka na bago pa lumabas si Mama. Tsak na magtatanong yun kung sinong kausap ko at wala akong balak na sabihin sa kanila kung sino ka. Dahil doon, wala nang nagawa ang babae kung hindi ang bumalik sa bahay ni na Lenny. Habang naglalakad, hindi niya mapigilang maglabas ng galit at sama ng loob. Wisit talaga. Nagsabay-sabay pa tong kamalasan ko ngayon. Tapos dumagdag pa yung lintik na Raprap na yon. Sobrang pakialamero at masyadong pasikat. Hindi talaga ako makapaniwala na matutulog ako sa mainit, madilim at malamok na kwarto ngayong gabi. Nakakainis! Makalipas ang ilang araw, nagawan na nga ng paraan ni Lenny na muling maibalik ang koneksyon ng kanilang kuryente.
Nagpaalam na siya para maglako ng mga panindang gulay na iwan naman sa kanilang bahay sina Amor at Raprap. Makalipas ang ilang minuto, tila naririnig ng binata na masaya ang kanyang tiyahin at pakanta-kanta pa habang nasa loob ng kwarto. Dala ng kuryosidad, sinilip niya yon sa maliit na siwang ng pintuan at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Teka, tama ba tong nakikita ko? Nagbibilang siya ng pera habang kumakanta. Ang daming perang nakalatag sa papag. Kung ganun, may kwartalong pala talaga tong babaeng to. Pero bakit niya tinatago sa amin ni nanay? Habang patuloy na tinatanaw ang pagbibilang ng bungkus-bungkus na pera ng tiyahin, narinig niya ang sinabi noon habang kausap ang sarili. Hindi dapat malaman ng mga tao rito sa bahay ang katotohanan na hindi talaga ako sumasahod sa trabaho ng ilang buwan. Kailangan ko silang paniwalain na wala akong pera para lang to sa love kong si Justine para hindi niya ako hiwalayan. Dahil sa narinig, tuluyang binuksan ni Raprap ang pintuan at pumasok sa loob, saka malakas ang boses na kinumpronta ang kanyang tiyahin. Sinungaling ka, Tia Amor! Ang tagal mo kaming pinaniwala ni nanay na wala kang pera at hindi binibigay ng boss mo yung sweldo nyo, pero ang totoo, ipinangsusustento mo lang pala sa lalaki mo. Kaya ba kahit pambayad ng kuryente, hindi ka man lamang makapagbigay kay nanay? Ha? Raprap? Teka, anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumapasok sa kwarto ko nang walang paalam? Talaga ba? Kwarto mo? Baka nakakalimutan mo at ipapaalala ko lang sa'yo, Tia Amor ha. Kwarto ko to at ipinagamit lang ni nanay sa'yo. Pero hindi naman yun ang punto ko rito. Ang gusto kong sabihin sa'yo ngayon, sinungaling ka at makasarili. Hoy Raprap, magdahan-dahan ka nga sa mga sinasabi mo. Ano ngayon kung binibigay ko lahat ng pera ko kay Justine? Pera ko naman to at ako naghirap dito. Tsaka, hindi ko obligasyon na bayaran ng kuryente ninyo. Alam mo, ikaw bata ka, kahit kailan talaga panira ka ng moment eh. Kung ganun pala, dapat umalis ka na lang dito sa bahay. Hindi ka naman nakakatulong pero wisyo ka pa. Ganoon. Pinapalayas mo ako rito sa bulok na bahay ninyo? Pwes sige, aalis ako, pero bago yon, papatayin muna kita! Galit na dinampot ni Amor ang panyo na nakapatong sa papag at mabilis na nakalapit kay Raprap. Mahigpit na ipinulupot niya yon sa leeg ng binatilyo at nagpambuno sila hanggang sa makalabas ng kwarto. Naitulak ni Raprap ang kanyang tiyahin at bumagsak sa sahig, ngunit mabilis ding nakatayo. Ganyan palang ugali mo, Tia Amor? Gusto mo akong patayin dahil lamang sa sinabi ko? Habang nagsasalita ang binata, hindi niya napansin na unti-unti na palang lumalakad paatras si Amor hanggang sa napunta yon sa kusina. Doon, lihim na hinugot ng babae ang kutsilyo mula sa pinaglalagyan noon at patakbong sumugod kay Raprap. Saka ubod ng lakas na inundayan ng saksak sa leeg ang binata. Kung inaakala mong ligtas ka na, nagkakamali ka. Hindi ang isang batang katulad mo lang ang makakapagpaluhod sa akin. Itong bagay sa iyong hayop kang pakialamero. Kriminal ka, Tia Amor. Sana patawarin ka ng Diyos sa ginawa mong ito sa akin. Dahil sa lalim ng natamong sugat at sa walang tigil na pagbulwak ng dugo mula sa leeg ni Raprap, mabilis siyang nalagutan ng hininga at humandusay sa sahig ng kanilang bahay. Natataranta at mabilis na kumilos naman si Amor para tipunin ang pera na nasa papag na binibilang niya kanina. Kasunod noon, binitbit niya ang malaking bag na naglalaman ng mga gamit at duguan ang damit na lumabas ng bahay. Nakasalubong niya pa si Lola Inyang na takang-taka na pinagmasdan ang kanyang kasuotan na may bahid ng pulang likido. Diyos ko, saan kaya nanggaling ang babaeng yun at bakit parang may mga dugo ang suot niyang damit? Huwag naman sanang magkatotoo ang iniisip ko. Napaantada si Lola Inyang matapos habulin ng tingin ang halos madapa sa paglalakad na si Amor. Kinagabihan, nang makauwi sa bahay ay halos mawala ng ulirat si Lenny sa kalunos-lunos na itsura ng kanyang anak.
Wala na yung buhay at naliligo sa sariling dugo. Nagsisigaw ang babae at sinubukang humingi ng tulong, subalit huli na ang lahat dahil halos buong maghapon nang nakalagak doon ang katawan ni Raprap. Kung sino man ang gumawa nito sa iyo, anak, isinusumpa kong magbabayad siya. Sisingilin ko ang demonyong yon. Gagawa ko ng paraan para makamit ko ang hustisyang nararapat para sa iyo. Habang umiiyak sa harap ng kabaong ng kanyang anak, nilapitan siya ng kapitbahay na si Dana. May dalayong mainit na lugaw. Ate Lenny, kumain po muna kayo. Kagabi pa walang laman ng sikmura nyo eh. Baka kayo naman po ang magkasakit niyan. Maraming salamat, Dana. Pakilagay mo na lang muna dyan at kakainin ko maya-maya. Nauunawaan ko po ang nararamdaman nyo ngayon, Ate Lenny. Magdasal po kayo at magpakatatag. May awa ang Diyos, malalaman din natin kung sino may gawa nito kay Raprap. Pigil ang galit na napatiimbagang si Lenny habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at nakatitig sa walang buhay na anak na nasa loob ng ataul. Nang mga sandaling yon, batid niya na kung sino ang may kagagawan sa nangyaring yon kay Raprap. Agad na tiyak niyang si Amor ang salarin, sapagkat wala na roon ang mga gamit ng babae, maliban sa kulay berdeng panyo na naabutan niyang nasa sahig ng kanilang bahay. Walang ibang gagawa nito sa kanya, maliban sa kaisa-isang tao na nag-akyat ng kamalasan sa bahay namin. Sorry po, Ate Lenny, pero ang tinutukoy niyo po ba yung babaeng nakatira sa inyo dati? Yung palaging galit at parang walang kaibigan? Wala na akong ibang pwedeng paghinalaan pa, Dana. Alam kong masama mambintang ng kapwa, lalo na kung wala tayong matibay na ebidensya. Pero malakas ang kutob ko na siya talaga ang may kagagawan nito. Bigla na lang kasi siyang nawala, dala ang mga gamit niya. Ang tanging naiwan lang ay yung kulay berdeng panyo na alam ko na sa kanya. Kung sigurado po kayo na siyang may kagagawan nito, ano na po ang plano ninyo? Isusumbong niyo po ba siya sa mga pulis? Hindi, Dana. May naisip akong mas malupit at karapat-dapat na paraan para makapaghiganti sa hayop na babaeng yon. Ano naman po ang iniisip niyo, Ate Lenny? Sana hindi kayo mapahamak sa gagawin ninyo. Hindi na sumagot pa ang ginang. Sa halip, dinampot na lamang niya ang mangkok na dala ni Dana at unti-unting kinain ang lugaw na laman noon. Iginalang naman ng dalaga ang pananahimik ng ginang at hindi niya na pinilit pa yon na magsalita. Makalipas ang ilang araw, nailibing na si Raprap at tila ba hindi mabawasan ang bigat sa dibdib ni Lenny. Maging ang mga kapitbahay ay nakisimpatya rin sa kanya, kabilang na ang matandang si Lola Inyang. Lenny, may kailangan kang malaman, pero hindi ko sasabihin sa iyo ngayon dito sa harap ng maraming tao. Bukas kapag medyo magaan na ang loob mo, pumunta ka sa kubo ko kahit anong oras. Hihintayin kita doon. Po? Tungkol po ba saan yan, Lola Inyang? Tungkol sa pagkamatay ng anak mo. Hihintayin kita bukas sa bahay. Sige na, mauuna na ako't marami pa akong gagawin. Napangangan na lamang si Lenny habang tinatanaw ang papalayong matanda. Maya-maya, naramdaman niya ang kamay ni Dana na humawak sa kanyang balikat. Pagkatapos ay nagsalita. Ate Lenny, uuwi na po muna kami ha. Kapag kailangan nyo na makakausap, puntahan nyo lamang ako sa bahay. Kung gusto mo naman ng makakasama sa pagtulog, nakahanda akong samahan ka. Alam kong hindi magiging madali sa inyong susunod na araw, pero magdasal lamang po kayo at hindi kayo pababayaan ng Diyos. Maraming salamat sa lahat ng tulong at pakikiramay mo, Dana. Tama ka. Kailangan kong magpakatatag at kumapit sa Diyos nang sa ganon magkaroon ako ng gabay para sa pagkamit ng katarungan sa pagkamatay ng aking anak. Nandito lamang po ako palagi kapag kailangan yung tulong ko. Pasensya na kayo at hindi ako madalas nakakapunta sa inyo noon kasi masyado akong abala sa trabaho sa palengke.
Yung pakikinig at pagsama mo pa lamang sa akin simula nung unang araw ng burol ni Raprap hanggang ngayong libing niya. Sobrang laking tulong na noon, Dana. Kaya wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Mahigpit na niyakap ng dalaga si Lenny na noon ay emosyonal pa rin dahil sa nangyari sa kanyang anak. Matapos yun, umalis na ang dalaga at naiwang mag-isa ang ginang. Naging malungkot at sobrang tahimik ng bahay nang siya na lamang ang naroroon. Pakiramdam ni Lenny, biglang lumiit at nawalan ng espasyo para sa kasiyahan sa loob ng bahay. Pumasok siya sa kwarto kung saan niya nakasamang matulog ang anak at doon ay ikinulong niya sa mga bisig ang unan na huling ginamit ni Raprap. Kasabay ng malakas na paghagulhol sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay ang kaisa-isa niyang anak. Miss na kita, anak. Sobrang sakit sa akin na nangyaring ito sa iyo. At hindi ko alam kung hanggang kailan ako mangungulila dahil sa pagkawala mo. Ipinapangako ko, hindi ako titigil hanggat wala akong nagagawa para magantihan ang taong gumawa nito sa iyo. Nang gabing yon, hindi magawang makatulog ni Lenny. Ramdam niya ang lamig ng hamog na pumapasok sa bintana ng kanilang silid at marahang dumadampi sa kanyang balat. Tanging mga kurtina na sumasayaw at sumasabay sa simoy ng hangin lamang ang kasama niya roon, habang unti-unti siyang ibinabalik ng sariling alaala sa masasayang sandali na pinagsamahan nila ng kanyang pinakamamahal na anak. Kinabukasan, maaga siyang kumilos para mag-asikaso at ayusin ang sarili. Yun ang araw na gusto niya magtungo sa bahay ni Lola Inyang upang alamin ang nais noong sabihin tungkol sa pagkamatay ni Raprap. Sana lang ay mali ang hinala ko, na ikaw nga ang gumawa ng karumal-dumal na pagpatay sa anak ko, Amor. Dahil kapag nagkataon, hindi kita mapapatawad. 10 ang angkan ninyo kapag itinago ka nila para managot sa kasalanang nagawa mo. Tahimik, puno ng determinasyon, at buong tapang na binaybay ni Lenny ang daan patungo sa bahay ni Lola Inyang sa bandang dulo ng baryo. Nang nasa labas na siya ng pinto, ay isang malalim na buntong hininga muna ang kanyang pinakawalan bago kumatok. Agad naman siyang pinagbuksan ng matanda. Seryoso ang mukha noon na pinapasok siya sa loob at pinaupo sa isang silya na gawa sa kalawang imbakal. Alam kong gusto mong malaman ang nais kong sabihin sa iyo, Lenny. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nung mismong araw na namatay ang anak mo, may nakita akong babae na lumabas mula sa bahay ninyo. Maputi, may kolerete sa muka at balingkinita ng pangangatawan. Pawisan siya noon at tila natataranta na hindi alam ang gagawin. At higit sa lahat, may bahid ng dugo ang damit niya nung siya'y umalis. Sinasabi ko na nga ba? Siya nga, ang walang hiyang hipag ko ang pumatay sa anak ko, Lola Inyang. Demonyo siya. Wala siyang puso. Nagawa niyang kitli ng sarili niyang pamangkin. Iba-iba ang mukha ng bawat tao, Lenny. Madalas ang mga taong inaakala natin na mukhang hindi gagawa ng krimen, sila pa pala ang nagtatago sa maamong anyo para gawan tayo ng kasamaan. Noon pa man, ramdam ko nang mainit talaga ang dugo niya kay Raprap. Pero hindi ko inasahan na magagawa niya ang bagay na yon, Lola Inyang. At ang masakit pa, mas madalas ko siyang kampihan at ipagtanggol sa tuwing magtatalo sila ng anak ko. Ano ngayon ang balak mong gawin sa taong yon? Gusto mo bang gumante? Gustong-gusto ko po, Lola Inyang. Pero may nais lamang po sana akong itanong. Kung sakaling hingin ko ang tulong ninyo, nakahanda pa rin po ba kayong gawin ulit ang ritual ng pambabarang?
Hindi po ba matagal na panahon niyo na yung itinigil? Tama ka. Matagal ko na ngang kinalimutan ang karunungang yon. Ngunit sa sitwasyon mo at ng anak mo, karapat-dapat lang na maparusahan ang taong gumawa noon sa kanya at nakahanda akong tulungan ka. Napahilamos sa sariling muka si Lenny gamit ang kanyang mga palad. Muli napaiyak siya sapagkat halos abot kamay niya na ang hustisya mula sa pagkasawi ng kanyang anak na si Raprap. Ngunit bago ko simulan ang ritual, kakailanganin ko ng anumang bagay na galing sa kanya o kaya naman ay kahit isang larawan. Meron ka bang naitatago? Opo, Lola Inyang. Naiwan niya sa sahig ng bahay namin yung kanyang panyo. Hiniling ng matanda na ibigay ni Lenny ang nasabing panyo at agad naman yung kinuha ng babae at inihatid kinahapunan. Nangako si Lola Inyang na pagsapit ng gabi, agad niyang isasagawa ang ritual ng pambabarang. Maraming salamat po sa tulong ninyo, Lola Inyang. Sabihin niyo lamang po kung magkano kailangan kong ibayad. Gagawa agad ako ng paraan para humanap ng sapat na halaga. Hindi na kailangan ng bayad, Lenny. Walang anumang ritual na natutumbasan ng halaga ng pera, lalo na kung ito ay nagmumula sa itim na karunungan. Ang tanging kailangan ko lamang sa ngayon ay ang tiwala mo at pananalig na gagana ang gagawin kong orasyon. Opo, malakas po ang paniniwala ko sa inyo. At batid ko na marami na kayong natulungan sa mga kababaryo natin noong mga panahon na ginagawa niyo pa ito. Kung ganoon, maaari ka nang umuwi at nang makapaghanda na ako para sa gagawin kong seremonyas mamayang hating gabi. Hintayin mo ang 3 araw at tuluyan nang mabubura sa mundong ito ang babaeng yon. Muli, nagpasalamat si Lenny sa matanda. Bago matamis ng ngumiti, saka nagpaalam at lumabas ng kubo. Makalipas ang 3 araw, habang magkasama sa isang maliit na inuupahang bahay sina Justin at Amor at masayang naglalambingan, biglang natigilan ang babae. Teka lang, love. Parang biglang sumama ang pakiramdam ko at para akong nasusuka. Nako, baka naman nababanyo ka lang. Huwag mo sabihin buntis ka. Alam mo namang hindi pa ako handa sa mga ganyang bagay. Hindi naman siguro. Dinatnan pa nga ako nung nakaraang linggo eh. Ang sakit na rin ng ulo ko at parang may kung anong pumipisa sa magkabilang sentido ko. Aray ko, ang sakit Nako, Amor, huwag mo sabihin gagawin mo pa akong tagapag-alaga mo rito, ha? Nasusuka talaga ako, Justin. Hindi ako nagbibiro. Nahihilo ko. Tulungan mo ako. Anak ng putya naman, baka buntis ka nga. Ay, ipapalaglag mo yan, ha? Ayaw ko pa maging ama at siguradong lagot ako sa mga magulang ko. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Hindi ako buntis. Nasusuka lang talaga ako. Bigyan mo ako ng tubig, please. Akmang tatayo na sana noon ang lalaki para ikuha ng maiinom na tubig si Amor. Ngunit laking gulat niya nang bumulwak mula sa bibig nito ang pinaghalong kulay itim at berdeng malagkit na likido. Anak ng... Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, Justin. Ang sakit ng buong katawan ko. Teka, bakit parang may mga anay na lumalabas dyan? Dumudumi ka ng dugo, Amor. Hindi kaya binabarang ka? Hindi ko alam. Tulungan mo ako. Tumawag ka ng doktor, pakiusap, Justin. Amor, may mga tumutubong sugat sa labi at pisngi mo. Tapos parang kumukulo at may laman sa loob. Ano ba yan? Naku, mukhang binabarang ka nga. Ilang saglit pa, isa-isa nang nagsiputukan ang mga sugat ni Amor sa labi at naglabasan ang pinaghalong nana at dugo.
Kumalat ang mga yon sa buong muka ng babae kasabay ng paglabas ng mga tila pulgas at garapata na nag-uunahang makapasok sa kanyang bibig. Justin, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Nakakadiri ka. Pasensya na pero hindi kita matutulungan ngayon. Aalis na ako baka kung ano pa mangyari sa'yo at ako pa mapagbintangan ng mga tao. Diyan ka na. Wala ka nang silbi sa akin. Kadiri. Justin, huwag mo akong iwan mag-isa rito. Yun na ang pinakahuling salita na nasambit ni Amor bago siya tuluyang nalagutan ng hininga at bumagsak sa sahig na dilat ang dalawang mata habang nakalawit ang kanyang dila. Walang sino mang tumulong sa kanya nung mga sandaling yon matapos siyang iwan ng lalaki na kanyang pinakamamahal na walang ibang ginawa kundi ginamit lamang siya at hiningan ng pera. Samantala, habang magkausap sina Lenny at Dana, may biglang naalalang itanong sa kanya ang dalaga. Ate Lenny, may itatanong nga pala ako sa'yo. Tungkol saan yan, Dana? Tungkol dun sa nabanggit mo nung araw ng libing ni Rap-Rap. Ayaw ko na nga sanang ipaalala pa yon pero nag-aalala pa rin ako para sa'yo. Plano mo pa bang magsampa ng kaso at magreklamo sa mga otoridad tungkol doon? Napabuntong hininga muna si Lenny bago matamang tumitig kay Dana saka sumagot. Sa totoo lamang, Dana, hindi ka siguro maniniwala sa sasabihin ko sa'yo, pero hindi mga pulis at hindi proseso ng otoridad ang ginawa kong paraan para makamit ang katarungan sa pagkamatay ng anak ko. Ha? Teka, hindi kita maintindihan, ate. Anong ibig mong sabihin? Sabihin na lamang nating itim na karunungan, pambabarang, ganoon. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at agad na naitakip ang kamay sa kanyang bibig bago muling nagsalita. Ibig sabihin, ipinabarang mo yung tao o ikaw mismo ang gumawa? Kilala mo si Lola Inyang? Di ba noon pa ay kilala na siyang mambabarang dito sa ating lugar? Ay, oo nga. Narinig ko na nga yung usap-usapan na yan simula nung bata pa ako. Pero sa pagkakaalam ko tumigil na siya sa ganoong gawain, hindi ba? Doon na ikwento ni Lenny kay Dana ang buong pangyayari, maging ang paglapit niya kay Lola Inyang para pakiusapan na barangin ang kanyang hipag na si Amor. Pagkatapos noon, tila manghang-mangha na muling nagsalita ang dalaga. 3 araw? Ngayon na yun, diba? Ano na kayang nangyari? Bukas, babalik ako sa bahay ni Lola Inyang. Kukumustahin ko kung ano ng balita sa ginawa niyang ritual. Gusto mo bang sumama? Sige ate, sasamahan kita. Kahit parang kinikilabutan ako sa kwento mo, pero sabi ko malaman kung ano nangyaring resulta. Tsaka magiging masaya rin ako kung mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Rap-Rap. Sige, samahan mo ko bukas ng umaga. Pero mangako ka na wala kang pagsasabihan ng tungkol dito kahit na sino. Oo naman, Ate Lenny. Makakaasa ka. Hindi naman ako tsismosa, no? Takot ko lang, baka pati ako ipabarang mo rin. Sira, hindi naman ako ganon. Ang karapat-dapat lamang sa pambabarang ay yung mga taong katulad ng tiyahin ng anak ko. Kung tutuusin, kulang pa nga yung sinapit niya. Muling sumiryoso ang muka ni Dana nang maalala ang sinapit ng anak ni Lenny. Hindi rin siya makapaniwala na totoo palang gumagana at umiiral sa mundo ng mga tao ang ritual ng pambabarang. Kinabukasan, magkasama silang nagtungo sa bahay ng matandang si Lola Inyang upang alamin kung ano ang nangyari. Wala ka nang dapat pang ipag-alala, Lenny. Nagawa ko ng hiling mo at gaya ng ipinangako ko sa iyo. Tinuluyan ko na ang babaeng naging dahilan ng pagkamatay ni Rap-Rap. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Lola Inyang.
Hindi dahil sa pagkitil sa buhay ng demonyong babae na yon, kung hindi dahil sa pagtulong sa akin para makamtan ko ang inaasam kong hustisya. Hindi man sa tamang paraan, pero batid kong yun lamang ang magiging dahilan para magkaroon ako ng lubos na katahimikan. Huwag ka mag-alala, nauunawaan kita. Ngunit palagi mong tatandaan na may hangganan ang lahat ng kasamaan. Kung sa ngayon, masasabi kong nagtagumpay tayo, ngunit maaaring sa mga susunod ay hindi na. At huwag mo ring kalilimutan na ang masamang gawain ay nananatiling masama sa paningin ng Diyos, kahit gaano man kabuti ang iyong layunin. Maraming salamat po, Lola Inyang. Grabe, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng ito. Totoo po palang may mambabarang at hindi kwento-kwento lang. Tama ka, Dana. Pero hindi lahat ng iyon ay maaaring gamitin kung kailan mo lamang naisin. Mas malakas ang bisa ng ritual kung may matinding dahilan, layunin, at masidhing pagnanais na may sakatuparan yon. Masayang nagpaalam ang dalawa sa matanda. Hindi na sumama sa bahay ni Lenny ang dalagang si Dana sapagkat umuwi na yon sa kanilang tahanan. Nang makarating si Lenny sa sariling bahay, taimtim yon na tumingala at nagdasal sa langit. Patawarin niyo po ako, Ama, dahil sa nagawa ko. Batid kong hindi naaayon sa inyong kalooban at wala akong karapatang pangunahan kayo sa lahat ng inyong hatol. Ngunit batid ko rin na ako'y inyong nauunawaan. Dahil bilang isang ina at magulang, hangad ko lamang ay ang matiwasay na katarungan para sa aking anak at lubos na katahimikan ng aking puso at isipan. Matapos yun, sumandal siya sa upuan hanggang sa hindi niya na namalayan na siya ay nakatulog na. Makalipas ang halos 1 linggo, nagulat si Lenny sa pagdating ng hindi inaasahang bisita. Walang iba kundi ang tiyuhin ni Amor at ng kanyang asawa. Tiyo Udeng? Bakit po bigla kayong napadalaw? Pasensya ka na kung hindi kita nasabihan, Lenny. Gusto ko lang sanang ibalita sa iyo na patay na si Amor. Hindi nga namin alam kung saan naglagi yung babaeng yun eh. Mahigit 1 taon na siyang nawala at hindi nagpakita sa amin. Matapos niya makipaghiwalay sa nobyo niya noon na si Roldan. Tapos ngayon ay natagpuan na lamang ng mga pulis na wala na siyang buhay sa isang maliit na bahay. At saka walang makapagsabi kung anong dahilan ng kanyang pagkamatay. Duda ko ay binarang si Amor ng kung sinong tao. Ganun po ba? Hindi ko rin po alam kung ano nangyari sa kanya. Isa pa, wala naman akong natatanggap na anumang balita na umalis pala siya sa inyo at hindi nagpakita na mahigit 1 taon. Tsaka, ano po ang sinabi ninyo? Binarang si Amor? Paano niyo po nasabi yon? Nakita ko yung mga larawan na nakunan ng mga pulis. Kaawa-awa ang sinapit ng hipag mo bago siya namatay. Labas ang dila, dilat ang 2 mata. Tapos yung bibig niya ay parang kinain ng kung anong mga insekto. Nakikiramay po ako sa pagkawala ni Amor. Bagay lamang yun sa kanya. Ay, kawawang Amor. Hindi man lamang kami nakapag-usap bago siya nawala at hindi man lamang kayo ulit nagkita. Kaya nga po, Chong pero hayaan niyo na po. Sigurado naman ako na masaya na siya ngayon kung nasa impyerno kung nasa langit man siya. Ay nako, ikaw talaga, Lenny. Nagagawa mo pa magbiro kahit ganito na ang sitwasyon. Ipinalibing na namin siya kaagad dahil hindi magandang itsura niya at hindi ko na rin pinabuksan yung kabaong nung nakaburol siya. Pasensya na po kayo kung wala akong anumang maiaalok sa inyong pagkain o anumang inumin. Isa pa po kasi paalis din ako ngayon kaya baka maiwan ko rin kayo dito sa bahay. Ay, ganun ba? Hayaan mo na. Huwag ka na mag-abala pa dahil aalis din naman na ako. Sadyang ipinaalam ko lamang sa iyo ang tungkol sa nangyari sa hipag mo. Teka, nasa na nga pala yung anak mong si Raprap?
Sa pagtatanong na yon ng kanilang tiyuhin, muling nakadama ng kirot sa dibdib si Lenny. Gusto niya nang sumigaw at sabihin na si Amor ang pumatay sa kanyang anak, ngunit mas minabuti na lamang niyang pakalmahin ang sarili, sa halip ay iba ang kanyang sinabi. Si Raprap po ba? Ano po kasi, siya muna ang pinaglako ko ng gulay ngayon. Gaya nga po kasi ng sinabi ko kanina, may importante akong lalakarin kaya hindi muna ako nakapagtinda ng gulay. Ganun ba? O siya, sige Lenny, ako'y tutuloy na. Pasensya ka na't ngayon ko lamang na ipaalam sa iyo ang tungkol sa nangyari kay Amor. Huwag na po kayo mag-alala, Chong. Alam ko na po yun. Ang ibig ko pong sabihin ay, nakikiramay po akong muli. Hindi na nagsalita pa ang matanda at muli na lamang yun nagpaalam saka umalis. Ngunit nang mag-isa na lamang sa bahay ay muling napaiyak si Lenny. Umiyak siya hindi dahil sa sakit na naiwan ng anak, kung hindi dahil naramdaman niyang tila naging patas na ang kinahinatnan ng mga pangyayari. Makalipas ang ilang minuto at natiyak niya na nakalayo na ang tiyuhin, nagpasya na siyang umalis upang magtungo sa puntod ng anak na si Raprap, at doon ay mag-alay ng dasal at tuluyan na magpaalam sa anak kasabay ng pagtanggap sa pagkawala noon. Yun! Isa na naman po ang malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Babawi po ulit tayo sa shoutout. Simulan po natin sa Pielago, Fabi, Agoncillo family at kay Charina Pielago of General Luna, Quezon, from Catherine Pielago. Hi po kay Cristini Guevara from Lebanon, kay Andeng at Fabs of Batangas from Sunday Rectin. Hi po kay Josie Aniban, kay Beth Mercado, kay Mirasol Masuher, kay Yolanda Lopez, kay Chrisjel Mamado, kay Chris Alcantara, Vicky Yabut and Aisha Salim Aldoseri, Elisa Aquino, Jessica Rojas, Carol Silorio, Cataleja Soto. Hi po kay Cherry Mukbanger ASMR, kay Mel Santarita, Febe Ranyada, Miss Maura. Hello po kay Boss Peter Tom Galindez, kay Elsie Pasasadaba, Reka Jukoy, Toledo Family, JC Jace, Nathaniel Ombao, Jaja, JJ. Hi din po kay Gay Somodio, kay Joy Pusa, Marife Talines, at Jonah Lopez. Hi din po kay Mary Rose Sancon, kay Christine Guevara, kay Joel Cabario, Corazon Ingay, Romelia Terrado, at kay Bob Dylan Dingkong. Hi din po kay Mea Espiritu, kay Ariel Toto Baguhara, at si J.L. Nono na favorite ang Pipip, from Cassie Oliva. Happy birthday po kay Marideth Jurila from Habi Manny Maniego. Hi din po kay Sheena Enriquez, kay Finky Rusi 14, kay Gemma de Ocampo, kay Arielin Notarte. Hello po kay Edgardo Fontanilla, kay Ingo Mulayaw, Sean Samuel Sebastian from Chonchamcheb. Hello po kay Rosalie Cawano, kay Annalyn Anating Labroso, kay Red Gaspar, kay Neneng Maria Love, sa mga taga-barangay Mabini, Palumpon, Leyte, Glenn Delgado, Hani Alvarado Creo from Jana May Creo. Hi po kay Katrina Manyakap Maria, kay Yen Yvonne, kay Clarissa Soriano, kay Sally Roldan, kay Jamaica Vera. Hi din po kay Noel Mamaklay, kay Jacqueline Nabo of San Jose del Monte, Bulacan, kay Janet Enesando, kay Jade Creo, kay Master J. Jomer at Angelo from Nagcarlan, Laguna. Hi po kay Jen Mer Garcia, sa Team Caldero, Chef Langlang, Chef Richie, Boss Alan at kay Bubot from Delilah Mozo. Parang masarap dalawin tong mga to, puro chef ah. Hi din po kay Annalisa Chico Diga from Consolacion Alvarez, kay Angelina Ignacio, kay Reynante Siena, kay Alfreda Alano, kay Sydney Crosswind, Daisy Lynn Ronquillo, Pinay Isla, Pamela Allen, Alan Serra, Losino family from Melodia Losino, Sam San from Turkey.
Hi po kay Kuya Xiao TV, kay Shera Vashti from Hong Kong, kay Amy Carbonilla, kay Kim Legaspi, kay Clara Aclera, kay Jen Hernandez o Fernandez ba to? Hi po kay Lorena Cabigas, kay Tonya Pen, Let at Joel of Antipolo from Liza Agodo. Hi po kay Elizabeth Lutero, kay Grimpula Angelica, kay Danilo Katigan ng Luzon Avenue. Hi din po kay Luz Aclaro, sa Galindez at Ramos family from Peter Tom Galindez, kay Agnes Malanag, at kay Lola Feli from Bulacan na araw-araw nakikinig sa Kwentong Enteng, from Raven Tennyson. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Advance Happy Valentine nga po pala sa inyong lahat. Maraming salamat po ulit mula sa Kwentong Enteng.